Hello, hello mga kadresya. Paglabas ko nga ng bahay ay hirap na naman akong huminga. Kaya naman pala ay nagyayelo na naman sa labas. Ay, ang hirap talaga. At hayan nga si Kisha, hinihintay na niya ako dahil ihahatid ko siya sa school. Eh paano naman talagang hindi mo mararamdaman na nasa freezer ka? 0 degrees Celsius na naman. Kina! Sure. Would you like to zoom out? Kinaw! Pahitar pa tayo niyan. Not that, guys. Sikat na yung araw eh. Yes. Ano pa? There's some better pictures. Halos kasing tangkad ko na nga si Kisha, kaya dito ko na sa harap pinapasakay. At ayan nga at makikita nyo sa gilid ay napakaputi na ng mga damo. Ay, sobrang lamig, kaya ang sabi ko kay Kisha, hindi pwedeng hindi ko siya ihatid dahil baka magkasakit siya. Na pagkatapos ko galing sa trabaho, ay hihintayin ko muna siyang magising, hindi muna ako matutulog dahil aasikasuhin ko muna siya, ihahanda ang almusal at syempre ang kanyang babaunin. Yellow cornerbacks. At dahil malaki na siya, hindi ko na siya inahatid sa loob, dinadrop ko na lang siya dito at siya na mismo ang pumapasok. Hayan nga at nagsisidatingan na yung iba pang mga estudyanteng katulad niya. Ingat ka lagi anak. Dito kasi sa New Zealand ang pasok nila ay alas 9 ng umaga. Kaya 8:30 umaalis na kami ng bahay. At hindi ka rin mag-aalala sa pagtawid ng iyong anak sa daan. Dahil kapag ikaw yung nasa sasakyan, malayo ka pa ay hihinto ka na para makatawid ang bata. Sumusunod kasi talaga sa batas trapiko ang mga tao dito. May disiplina, hindi nagmamadali, at hindi nang aagaw ng linya. Iwas na sa traffic, iwas pa sa aksidente. At hayan nga at nakauwi na ako ng bahay. Kailangan kong ipasok ang sasakyan sa garahe. Dahil kung hindi, ay naku, magyeyelo ito. Malaking pasasalamat din na natuto akong magmaneho. Naku, kung hindi, ihahatid ko si Kisha na naglalakad kami. Aba, pagka uwi ko, baka naninigas na ako. Napakahina ko pa man din sa lamig, kaya hirap na hirap talaga ako kapag ganitong winter.